Alright, so magandang gabi po sa ating lahat. Muli po tayong magla-live para po sa ating Our Daily Words of Encouragement. Ngayon pong July 13 ng Lunes, At nandito po kami sa Batak dahil po kanina ay prayer day, monthly prayer day po ng mga pastors and workers sa Ilocos Baptist Mission Partners at kaya nandito pa po kami sa Batak ngayon. Anyway, salamat sa Panginoon sa online sa ating online live stream sapagkat kahit malayo po tayo sa isa't isa, yung mga taga-Candon, we still connect to each other and patuloy na connected sa ating pong Panginoon sa araw-araw. Okay? Tayo pong manalangin muna before we read our text tonight. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito na mag-aaral muli kami ng inyong salita. Continue to bless our listeners. Sama po sila naroroon at pagpalain niyo po sila patuloy na lumago, matuto, ma-encourage at ma-motivate. Patuloy ka namin makilala o Diyos sa aming buhay ay araw-araw. Patawad po sa kasalanan na nagawa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3 verse number 20 and 21. The Bible says, "Now unto Him that is able." Yan po ang pamagat natin. Our God is able to do exceeding abundantly above all that we are sorting, according to the power that worketh in us. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, a world without end. Amen. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa church po dito sa Epheso, mga kapatid, sa Ephesian Church. At pinapakilala niya kung sino ang Diyos sa kanila. Sinasabi niya na ang Diyos ay God is able. So sa lahat ng iniisip nyo, sabi ng Panginoon ni Apostle Paul dito, sa lahat ng mga iniisip nyo ay na limitado lang po ang isip ng tao. Ang sabi ni Paul ay He is able to do exceeding abundantly above all. Sabi niya kumbaga titingnan mo pa lang dito is yung ability ng Panginoon to do things ay exceeding na, lampas, abundant pa, above all that we ask or think. So sa atin po maring imposible, sa atin po parang hindi natin kaya, sa atin po parang walang magandang resulta or hindi magandang ministry, hindi magiging maayos ang ating family, hindi magiging maayos ang ating career, pag-aaral, trabaho, negosyo, ano pa man. Pero ano man ang kailangan natin mga kapatid, lagi mong tatandaan, God is able. So kung saan imposible sa iyo, lagi mong tatandaan ang Diyos ay able. Yeah? So saan siya able? So ano man ang hingin mo sa Kanya, ano man ang kumbaga fill in the blanks, tapos sabihin mo na yung needs mo, mga kapatid. God is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think for your needs. Di ba? And according to the power that worketh in us. At alam niyo ang purpose ng pagtulong ng Panginoon sa atin, ang purpose kung bakit ibibigay ng Diyos ang mga pangangailangan mo, ang purpose kung bakit tutugunin ka ng Panginoon, bibigyan ng ability, ng wisdom, ng power to do that, because number 21, pagka nakita mo na yung kapangyarihan ng Diyos, that He is able to do exceeding above all that we ask or think, sa iniisip mo, beyond that, binigyan ng Panginoon sa'yo. Verse 21, ito ngayon ang purpose yan. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus, throughout all ages, world, without end. Amen. So for His glory, mga kapatid. Kaya nga po, sa atin, imposible, di ba? Nung nag-aaral ka, parang imposible, pero God is able, na pinasa ka niya, nakatapos ka ng pag-aaral, glorify God. Alright? So, noong nag-pray ka ng trabaho, binigyan ka ng trabaho, glorify God. Noong ikaw ay nag-pray ka ng negosyo, binigyan ka ng negosyo, you glorify God, di ba? Nung ikaw ay may sakit pero pinagaling ka ng Diyos, glorify God. So glorify God, be witness, share it to other people, mga kapatid, para makilala rin nila ang Diyos and other people might glorify God as well as you are. Alright? So, glorify God.
So, yung may problema ka sa family pero sinolve ng Diyos, glorify God. Okay? Noong ikaw ay nagbiyahe, nakarating ka maayos sa kayong paglalakbay dahil nagpray ka and binigyan ng Diyos sa'yo, hanto yung big glory in the church, sabi ng Panginoon, glorify God. Diba? Oho. So, nung panahon na ikaw ay talagang nahihirapan sa buhay mo, pero na-overcome mo yon, at ang Diyos maraming tinuro sa'yo, pinatibay ang buhay mo, napalapit ka pa sa Diyos, glorify God. Oho. So, yan ang purpose niya. Tandaan natin mga kapatid, sa atin imposible, pero sa Diyos posible. Alright? So, when you place the impossible in the hand of God, that impossible becomes possible. Ulitin ko po, when you place the impossible things in the hand of God, that impossible becomes possible. Kasi, God is able nga to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Sa isip mo, mahirap, sa Diyos madali. Sa isip mo, hindi mo kaya, sa Diyos kaya niya. Sa isip mo, hindi mangyayari, ang Diyos mangyayari. Sa isip natin ay nahihirapan tayo, ang Diyos kayang-kaya niya. Sa isip natin ay parang imposible, sa Diyos posible. Sa isip natin talagang nag-struggle tayo, sa Diyos ay kayang-kaya. Because God is able nga And God is able sa mission na bigyan tayo ng lote dyan. God is able. Alright? So magpagamit ka lang. Kung may lote ka, kung may kakayanan ka, magpagamit lang po tayo. Because God will use us, mga kapatid. Diba? So God is able Kaya nga po, dapat nag-glorify siya lagi sa panahon na tayo po ay kumbaga, tinutugon ng Diyos. Pag nakikita mo yung ability ng Diyos, nag-work sa'yo, exceeding abundant above all that we ask or think, mag-glorify tayo sa Diyos. How to glorify God? Worship God. Kaya nga wag po tayong mawawala sa ating pong Sunday morning worship service, Sunday afternoon, Thursday night prayer meeting. Bakit? That's how we worship the Lord Alright? Recognizing His blessing, authority, and power over us. Yung mga ginawa niya sa atin because we recognize Him. Go to church. Sunday morning, Sunday night, Thursday night. At by the way po, ang Sunday school at morning service, di ba dalawa po yan, Sunday at morning worship. Hindi po first and second mass yan. Pag hindi ka a-attend ng Sunday school, attend na lang ako ng umagang yung preaching na lang. Hindi na ako attend ng Sunday school. Yung iba naman ay attend na ako ng Sunday school, uwi na ako o alis na ako pagkatapos ng Sunday school. So sa tingin nila, pinagpipilian yan. Hindi po pinagpipilian yan, mga kapatid. Oho. At aatendahan po natin yan. Yung iba naman, nakasimba na ng morning, hindi ako magsisimba ng hapon. So, pagpipili, hindi po third mass ang Sunday afternoon, mga kapatid. Okay? So, lahat po yan sa Sunday school, morning service, at saka afternoon service, ay iisang service po yan. Sunday is for God, 24 hours. At actually yan wala naman tayong 24 hours sa church. Kaya, ibigay natin to glorify God nga to acknowledge His blessing toward us, His goodness to us, His power nag-work sa atin sa araw-araw. So, ibigay natin sa Panginoon yan. Okay? So, umattend ka ng Sunday school, morning service, afternoon service, Thursday night. Bakit? To glorify God. At alam mo, tutugunin ng Panginoon mga pangangailangan mo spiritual, lalong-lalo na po sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, sa negosyo mo, sa pamilya mo. Ang Diyos po mag-i-encourage sa'yo. Ang Diyos po magko-comfort sa'yo. Ano man pinagdadaanan mo. Ang Diyos po tutulong sa'yo. Ang Diyos po sasagot ng panalangin mo. Pwede ka nang mag-pray dyan Kaya nga may altar call. So para kausapin natin ang Panginoon at ang Diyos sumugon sa mga kailangan natin sa buhay. Okay? So, God is able. Kaya wag po natin kakalimutan yung pag-worship natin sa Kanya, Sunday morning, Sunday night, Thursday night. Mga kapatid, mahalaga po lahat yan. Prayer meeting po natin ng Thursday night. Okay? So, glorify God, worship God, ano pa, witness, be a witness to others as well, share the gospel, share the salvation, give tracts, invite them to come to church or disciple someone. So that's how we glorify God, di ba? So winning tayo, nag-invite tayo, nag-pray tayo para sa pamilya natin, para sa church, and nag-involve tayo sa ministry. That's the way how we glorify God. Again, worship, witness, involved in the ministry, and pray for the ministry. So, ang Diyos pong matutuwa sa atin, mga kapatid, and lagi natin ma-experience ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. Okay? Huwag tayong hihinto, mga kapatid, sa patuloy na pagkilala sa Diyos
hanggat hindi natin na-experience ang ability, God is able, ability ng Diyos para sa ating buhay. Tuloy-tuloy lang hanggang ma-experience mo ang ability ng Diyos that He is so powerful, He is able to do exceeding abundantly. At pag na-experience mo yan, sigurado po ako, i-glorify mo ang Diyos. Papasalamatan mo siya. Okay? Alright, so tayo po manalangin. Dahil Ama, Diyos namin banal, thank you for our message tonight. Pagpalain niyo po ito sa puso ng inyong mga anak, saan man sila naroon, maging blessing sa kanilang pamilya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Yan po ang ating Bible knowledge of the day or our daily words of encouragement ngayong July 13 ng Monday po. God bless you po dyan sa mga taga Pangasinan, Mangaldan, sa Batak, dito sa Batak ho. At ganun din po sa Abra, Pampanga, Bulacan, and sa South Korea, sa Singapore, and sa Hong Kong. Ganun din po dyan sa Amerika, iba-ibang state ng Amerika. God bless you po. Ang Panginoong pagpala sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat.